Gandang umaga mga kainday. Hope na nasa mabuti kayong kalagayan sa mang bansa kayo naroroon sa kasalukuyan. Ang kwentong babasahin natin ngayon ay kapupulutan ng isang aral ng bawat isa. Ang kwento pamagatan, nabuhay siya ulit. Ate Ann, hindi ako naniniwala sa mga kwento ng multo o kaluluwa noon. Pero nagbago ang lahat nung lindol na tumama sa amin 2 taon na nakalipas. Natrap si Papa sa gumuhong bahay namin. At ang hindi namin inaasahan, ang namayapa naming pusa, ang mismong tumulong para hanapin siya. May pusa kami dati, si Putol, ang tawag namin kasi wala siyang buntot. Lumaki siyang kasama namin, mabait at sobrang malambing kay Papa. Sabi nga nila, parang anak na ang turing ni Papa sa kanya. Pero isang araw, nasagasaan si Putol. Inilibing namin siya sa likod bahay. Umiyak si Papa noon kasi halos araw-araw silang magkasama. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang lindol. Gabi yon. Malakas, halos umuho ang lahat ng bahay sa amin. Nasa labas ako, pero si Papa naiwan sa loob. Pagkatapos ng pag-umaga, tanging alikabok at sigawan lang ang narinig ko. Dumating ang mga rescuer kinabukasan. Sinubukan nilang hanapin si Papa, pero hirap sila kasi puro durog na yero at semento. Umiyak na ako noon, halos mawala ng pag-asa. Hanggang biglang may pumasok na puting pusa na tumpok ng mga bato. Akala ko aso. Pero pagtingin ko, mabuti kamukhang kamukha ni Putol. "Uy, may pusa!" Sigaw ng isang rescuer. Sinundan nila ito kasi tumatakbo ito sa isang direksyon. Tapos, bigla itong huminto at umupo sa isang sulok ng guho. Doon sila simulang hukayin. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig namin ang mahinang boses. "Buhay dito!" Si Papa, buhay siya. Nakaipit lang sa ilalim ng kahoy. Nang mailabas si Papa, nanginginig pa rin siya. Pero nakangiti. Sabi niya, "May pusa rito sa tabi ko kanina. Akala ko hallucination lang." Pero nilalambing ako, parang sinasabing, "Huwag kang bibitaw." Napatingin kaming lahat. Walang pusa sa paligid. Pero sa may tabi ng hukay kung saan nakita siya, may bakas ng maliit na paa ng pusa. Tuyo sa alikabok. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Papa, biglang kumaluskos sa labas ng bintana. Pagsilip ko ay pusa, kulay puti. Walang buntot, nakatingin lang siya sa loob ng bahay. Tapos, unti-unting naglakad palayo. Pagbukas ko ng pinto para tawagin siya, wala na. Pero ramdam ko hindi niya yun basta pusa lang. "Ate Ann, naglagay kami ng gatas tuwing gabi sa tabi ng altar," sabi ni Papa. "Para kay Putol yan, bantay pa rin natin siya. Minsan pagising namin wala na ang gatas, para bang may dumalaw at kinuha." Ang tunay na pagmamahal kahit sa pagitan ng tao at alaga ay hindi mawawala sa kamatayan. Minsan bumabalik sila, hindi para takutin, kundi para iligtas tayo. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwenta. I hope nakakapulutan ng aral sa bawat hayop at tao. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And I hope subaybay kayo sa bawat upload ko ng mga video. Masaya na po ako kahit isang likes or subscribe kada araw mula sa inyo. Maraming salamat po and God bless everyone.